So, what's up mga kababayan, and welcome back for another video. Nagbabalik muli ang inyong lingkod. Of course, ito pa rin, si Birador Pico at your service. So, ngayon mga kababayan, mainit na balita. Itong pagkakadampot po. Oo, totoo ang narinig nyo. Nadampot na po. Itong si Rokita. Itong baklitang nagtatago sa iskinita. Diba? Sa iskinita ng Germany. Ng dahik. At kung saan-saan lupalok na nagtatago. Finally, nadakip na po at nasa kustodiya na po ng ng ating batas. At eto nga, mainit-init na balita ngayon, itong di umano ay marami siyang ikakanta mga kababayan sa pagkakahuli niya, dahil alam naman natin mga kababayan kung ano ang kinasangkutan nito ni Rokita, di ba? Ito pong Pogo Hub, no? Ito pong maanumalyang pagpasok at pag-ooperate ng Pogo Hub na meron pa mismong sariling opisina. Itong si Rokita mga kababayan, alam natin niya. At ayun nga mga kababayan, itong si Rokita, balita natin ay maraming ilalaglag sa pag-uwi niya. Naku, abang-abang ito. Diba? Kabang-abang. Actually mga kababayan, marami ang nag-aabang na kababayan natin dito sa Pilipinas kung idadamay ba dito si Amy Duterte mga kababayan. Kasi ang bali-balita mga kababayan, ayon sa ating nasagap, no? Ayon sa ating puting kabayo, no? Meron daw, no, munting pasabog si Rokita sa gaganapin na investigasyon. Kasi imbestigahan pa siya mga kababayan kasi nga, no, itong pagkaka-aresto kay Rokita, malalim ito Alam natin na sinusuka na siya ng mga Duterte. Sinusuka na siya ni Digong, 'di ba? Alam natin 'yon. Pero siya pa rin ang nagpupumilit na dumikit sa mga Duterte, especially kay Digong, na gumagamit ng kanyang pangalan kay Digong, 'di ba? Kaya nga nag-aaway-away itong sila Roque at ang ibang mga DDS at mga DDS vlogger dahil nga dito kay Rokita, no? Nagamit pati itong Pogo mga kababayan, matindi ang pasabog sa darating na panahon, no? Ito nga pagdating ni Harry Roque. Nako, excited na tayo mga kababayan. Ano kaya ang ipapalabas ni Harry Roque rito mga kababayan? Kayo sa tingin nyo, comment down below kasi ako nakikita ko marami pa madadawit. Baka nga madawit nga dyan si Amy Duterte dahil na talamak po, no, na nagkakalat. Okay, itong picture ni Alice Guo kasama po sino? Ito pong si Amy Duterte. Nako Amy mukhang merong kang tantos Sa tingin nyo ba mga kababayan, meron tantos ito si Amy? Itong si Amy Duterte, tingin nyo may tantos ba ito? Ito ba naniniwala ba kayo, nakasabwat? Kung ako tatanungin nyo, no, personally personal na opinion ko ito, may posibilidad, posible po na may kinalaman siya rito dahil alam naman natin na sip-sip bayag siya kay Digong mga kababayan. Dikit na dikit siya kay Digong, 'di ba mga kababayan? Kaya alam natin, no, na kung gaano sila ka-close, 'di ba? At 'di ba, ang dami pa nga nilang memes na grabe kiligin si Amy, 'di ba, kay Digong. So eto, patunay ito mga kababayan na hindi natutulog ang justice. Hindi natutulog
ang ating justice system dito sa Pilipinas. Dahil sa pamumuno po yan ng ating mahal na Pangulo na wakasan itong mga mafia na ito, mga kababayan ko. At alam naman natin, mga kababayan, isa sa mga talagang nagpursu na imbestigahan niyang pogo itong si Senator Risa Hontiveros, mga kababayan. Kaya tuwan-tuwa siya na nahuli na si Harry Roque at kailangan nga ibalik si Cassandra Ong, no? Para magsama-sama na sila, mga kababayan, kasi feeling ko, mga kababayan, marami pang ikakanta si Sandra Ong. Kasi pag nakulong, papayag ka ba? Ikaw makulong ka. Tapos yung mga mastermind hindi makukulong. Na andyan lang, 'di ba? Kasi nagbabaka sakali pa sila na maabsuelto sila pagka si Sara Duterte ang nanalo sa 2028. Kaya nagtatago sila. Pero sabi nga natin, mga kababayan, sabi nga ng ating mahal na Pangulo, tutugisin ng Interpol itong mga nagtatagong ito. At yung justice system dito sa Pilipinas ay umuusad po, hindi usad pagong, 'di ba? Kaya maraming salamat sa ating mga magigiting na mga senador, kagaya ni Senator Risa, especially sa ating mahal na Pangulo na nagbunyag ng mga ganitong klase ng katiwalian sa flood control issue, 'di ba? At ang balita nga natin, mga kababayan, nako, yung mga maleta, mga kababayan, sa mga vault, grabe, ang daming nakuha dun sa nakita dun sa bahay ni Zaldico, mga kababayan. Oo. Tapos hugas kamay, itong tipaklong na ito, itong kumag na tarantado minuto, sabi ni Robin Padilla. Di ba? Hugas kamay na po itong mga ulupong dahil nga po sa pagkabisto sa kanila ng ating mahal na gobyerno, 'di ba? So matibay yan, mga kababayan, na ebidensya na talaga palang may mga tinatagong pera. Anahin mo yung vault, 'di ba? Anin mo yung vault kung wala ka naman limpak-limpak na salapi. Diba? In the first place, ginagamit mo yan sa diba? Mga paraphernalia nyo dyan. Kaya ito yung mga nagpapatunay, mga kababayan, na hindi natutulog ang batas sa panahon ng ating mahal na Pangulong si PBBM. Aside from that, mga kababayan, nagbigay po ang PCSO, nagbigay po ang PCSO ng mga pangunahin tulong diyan po sa mga nasalanta ng bagyo at mga libreng check-up po, at syempre nagsalita diyan ang ating butihing First Lady, na pinangunahan yung movement na yan ng PCSO, ng mga libreng check-up at namigay po ng mga relief goods para sa mga kababayan natin. Di ba? Sana all, di ba? Yan yung mga sinasabi nilang weak leader, pero makikita natin kung gaano ka weak. Ako, kung tutusin, mas gugustuhin ko ng tawaging weak leader si PBBM kasi malaking sampal yon sa kanila. Diba? Tawagin nyo lang weak leader kasi nasasampal kayo ng katotohanan na kahit na sinasabi nyong weak leader, ayan, naandyan, diba? May natutulungan, may nare-resolvang mga problema. Diba? Yan ba ang weak leader na papatunayan ng ating mahal na Pangulo na susupalpal itong mga DDS na ito? Especially mga DDS troll vlogger na pakalat-kalat dyan sa social media, na wala naman batayan at wala namang puro pangungutya lang ang sinasabi sa ating mahal na Pangulo, 'di ba? Ito, may katibayan tayo, 'di ba, ng mga ginagawa ng ating mahal na Pangulo. Kahit samut-sari ang binabatong batiko sa ating mahal na Pangulo, tuloy-tuloy ang trabaho ni PBBM, 'di ba? Tuloy-tuloy ang serbisyo na para sa ating mga manggagawa, para sa mga nasalanta ng bagyo, para sa mga guro, sa lahat po, sa mga 'di ba? Mga public
personnel, 'di ba, na kanyang pinagtutuunan ng pansin, mga mangingisda, 'di ba? Mga magsasaka. So ito ba yung sinasabi nilang weak leader, 'di ba? Okay, sige. No, sabihin niyo na kung anong gusto niyo sabihin, pero ito po ang matibay na ito matibay na ebidensya, 'di ba? Na maraming nagagawa. Ito tulad na lang nito, mga kababayan. Itong video na ito, itong Solaris, okay, ang naghahawak. Okay? Ito po ayon sa balita, halos 2,000 tahanan ang kasama sa proyektong ito. Bawat isa sa kanila ay kunan ng malinis na enerhiya dahil sa solar panel. Na nakalagay sa kanilang mga bubong. Ito po ang kauna-unahang grid-connected utility scale solar project sa buong mundo na matatagpuan sa isang socialized housing community ni President Ferdinand Marcos Jr. Uulitin natin, mga kababayan, kauna-unahan po sa buong mundo. Okay, na makikita lamang sa isang socialized housing community na binuo po ng ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos Jr. Palakpakan naman natin. 'Di ba? So ayan, isa yan, mga kababayan, na patunay na, 'di ba, hindi bulok ang sistema, taliwas sa mga sinasabi ng mga kritiko niya. Well, of course, ang kritiko talaga, kritiko yan. 'Di ba? Wala tayong magagawa diyan, bulok ang pananaw niya mga yan. Kasi hindi nila magawa yung pansarili nilang interest kay PBBM, 'di ba? Hindi nila magawa yung mga bagay na gusto nilang gawin, no? Nung etong nakaupo na si PBBM, dahil bawal nga ang palakasan, mga kababayan. 'Di ba? Alam natin 'yon. Kaya ito ang patunay, mga kababayan, na talagang may nagagawa ang ating mahal na Pangulo. So dito nga, mga kababayan, nagbigay ang ating mahal na Pangulo ng konting talumpati para sa ating mga kababayan regarding po dito sa inilabas or inilungsad na solar panel, no, kauna-unahan sa buong mundo na pinatayo po ng ating mahal na Pangulo, 'di ba, sa isang social housing. 'Di ba? Sangka pa. Gaano ka, 'di ba? Gaano katindi, mga kababayan, sana all, 'di ba? Kaya ako, no, proud to be ako at masaya ako na sinusuportahan ko ay ang ating presidenteng Bongbong Marcos. Wala nang iba. 'Di ba? Masaya ako na marami ako nakikita na achievement o ginagawa ng ating mahal na Pangulo. 'Di ba? So ito yung kabuuan ng video ng talumpati ng ating mahal na Pangulo regarding dito, para maintindihan nyo, mga kababayan. Tapusin nyo tong video para maintindihan nyo po kung anong klase itong housing panel na ito. Okay? So hanggang dito na lang muna ang ating video. Ayan, at panoorin po natin, at maraming salamat po sa mga nanood ngayong araw na ito. Maraming salamat. Let's all watch this, mga kababayan. I am pleased to join you all today here in the Ningning Solar Rooftop Power Facility. It's an initiative that is a monumental one as it lights up homes and the path forward to the country's energy transition. Solaris and Raymulan Lands have done something quite remarkable. They adopt renewable technology innovations right here on the rooftops of Filipino families here in Naik. Halos 2,000 tahanan ang kasama sa proyektong ito.
Bawat isa sa kanila ay pinagkukunan ng malinis na enerhiya dahil sa mga solar panel na nakalagay sa kanilang mga bubong. I believe that this community in Naik is just the beginning. Ladies and gentlemen, I'm truly excited by what the Ningning Project shows about what the future can be. Sa pamilyang naninirahan dito, maraming salamat po sa inyo. Kayo ang punot dulo ng proyektong ito. Ang inyong mga tahanan ay bahagi ng isang pagsisikap upang bumuo ng mas maliwanag na kinabukasan at mas malinis na kapaligiran. On our end as the government, we will continue improving our processes so we can promote and support and accelerate more innovative renewable energy projects just like this. Muli, sama-sama po tayo magsikap upang makamit ang isang mas maganda at maliwanag na kinabukasan, mamanahin at ipagmamalaki ng ating mga anak. We are in Pasinayo Homes. This is a development by Extraordinary Enclaves. This is a socialized housing for around 2,000 homeowners. It's fully lived in, it's fully developed already. Solaris then in turn uses the roof to generate energy, solar energy, using their solar panels that Solaris has installed. And the entire installation over the roof is allowed to generate some 6.5 megawatt peak of energy that is connected to the grid. So this is the first in the world socialized housing rooftop solar energy that is utility scale and grid connected. This is something that we are very grateful with the partnership of the Department of Energy as well as the Department of Human Settlements and Urban Development. It is these two key agencies or departments of the government were very much instrumental to allow such an innovation to happen. And interestingly, this is an innovation of the Philippines, it's an innovation of our country, it's an innovation of our fellow Filipinos, and for that matter, even the low-income Filipinos are our partners in this, in being able to generate clean energy, not only for the Philippines, of course, but to benefit the environment of the world.